O mga kabunyog, mga kababayan, ayon mismo kay Sara Duterte, pinagmalaki niya, mayroon daw silang alas. Mayroon daw silang alas. Gagamitin daw nila itong alas na ito. May alas daw ang kampo nila laban sa ICC. At sabi mismo ni Sara Duterte, naghahanda ang maraming mga supporters ni Duterte. Susugod sila sa ICC sa September 23. Ang September 23 kasi confirmation of charges hearing yan. Malaking malaking schedule yan ng korte. Ihaharap uli si Duterte sa sa publiko. Ipe-present siya sa korte. Confirmation of charges hearing, ikukumpirma yung mga charges sa kanya. Pero sabi ni Sara, mayroon silang alas. Ipa-file na daw nila ito. Susugod ang mga supporters nila sa ICC. Ano kaya ito? Abangan natin. Galing mismo ito kay Sara Duterte. Hindi po ito intriga. Sabi ni Sara, ito ang balita. May alas daw. Ito balita sa Abante. Digong, may alas kontra ICC trial. Mga Pinoy susugod sa dahig. Galing yan kay Sara. Ang sabi ni Sara, may isa pa silang filings para sa ICC sa nakasalukuyan nilang inihahanda. Naghahanda sila para sa confirmation of charges. Maaaring narinig nyo na at ang ilan sa inyo ay maaaring nagpaplanong pumunta sa dahig sa September 23 para sa confirmation of charges. O yan. Ano ba itong alas na ito? Ang ibig sabihin, may ipa-file na naman. Hindi na tayo nabibigla dito kay Kaufman kung ano-anong pina-file. Lagi namang nadi-deny. Lagi namang denied yung kanyang mga motion o requests. Kung ano-ano nang pina-file. Pero sabi ni Sara Duterte, mayroon na naman daw bagong ipa-file. Ano daw ito? Inihahanda na nila para na daw ito sa bago ang confirmation of charges hearing. Ang schedule kasi, September 23, confirmation of charges. Ibig sabihin, di ba si Duterte nung maaresto at dinala sa ICC, March 11, 12 yun. Pag 13, pahinga muna siya, chinek up muna. Pagkatapos 14, present siya sa pre-trial chamber 1. Present siya pero hindi physical, naka-online lang, naka-online. Pero noon, wala na tayong nakita kay Duterte, walang picture niya, wala. Ipapakita uli siya sa korte. Siyempre, naka-live stream yan, nakikita ng publiko yan, sa September 23. Ang September 23, confirmation of charges hearing. Napaka-importante niyan. Bakit? Kasi yung mga charges kay Duterte, yung mga sinampa sa kanyang kaso, yung crimes against humanity of murder, iko-kumpirma ng pre-trial chamber o ng mga huwes o ng judges ng ICC. May mga ebidensya ba? Matibay ba ang mga ebidensya? May basihan ba para ituloy natin ang trial? Kasi kung walang basihan na ituloy ang trial, hindi na magkakaroon ng trial. Yan ang ibig sabihin ng confirmation of charges hearing. Pero mahirap na sabihin walang ebidensya kasi ang dami-daming ebidensya. Ang dami-daming testigo. Kaya lang, mayroon daw alas. Yun. Ang pinagmamalaki ni Sara, may ace sila, may alas. Kung sa baraha, matibay yun. Kasi alas. Hindi natin alam kung alas nga ba yan. Baka naman butaw. Hindi alas. Baka butaw. Buklo. Anyway, sabi ni Sara, may alas sila. Gagamitin na nila ito. Ipa-file na nila. Bago daw ang confirmation of charges hearing. Hindi niya dinitalye. Sige, abangan natin. Pero, sabi ni Sara Duterte, susugod ang mga supporters ni Duterte sa ICC para dun sa September 23. Para sa September. Pero, yun namang mga anti-Duterte sa Europe, may ino-organize din. At may mga Pilipino rin na pupunta rin doon sa ICC. Kaya talagang magsasalubong yan. Mga kabunyog, mga kababayan. September 23, yung mga anti-Duterte at pro-Duterte magsasalubong sa dahig. Abangan natin yan. Ang sinasabi ni Sara Duterte, susugod ang mga supporters si Duterte sa ICC sa September 23 sa confirmation of charges hearing nga. Siyempre, dyan uli makikita kasi si Duterte. Bawal kasi siyang picturean habang nakakulong. Ngayon makikita na uli. Abangan natin. Pero ano ba yung sinasabi ni Sara na alas? Kasi may alas daw sila .
Ipa-file na daw ng mga abogado nila. Abangan din natin, ano ba yan? Alam, wala naman tayo laging nakikita. May nakikita ba tayong alas? Wala eh. Lahat halos ng request na pina-file ni Kaufman, nadi-deny naman eh. Denied. Pinapa-disqualify niya yung 2 judges. Denied. Denied. Ito nga yata, gusto niya pa itong i-postpone itong confirmation of charges hearing sa September 23. Hindi naman. Tuloy na yan. Hindi niya na yan mapapostpone. Tapos nagpa-file sana siya ng interim release. Gusto niya, urgent. Pero nung bandang uli, siya na rin ang nagsabing, wag na muna. Wag na munang desisyonan yung aming urgent request for interim release. Ewan ko kung anong sinasabi ni Sara na alas. Hindi natin alam kung anong alas yung sinasabi niya. Abangan nga natin. Abangan. Pero nakita na ngayon nila na matibay yung mga ebidensya at testigo kay Duterte. Kaya nga, halimbawa, yung testigo kay Duterte, si Las Cañas, gusto nilang siraan ito. Gusto nila, sinampahan nila ano sila ng mga warrants of arrest. Pero hindi naman na yan wala naman na, nandun na si Las Cañas sa ICC, protektado na doon, 2017 pa. So wala na rin, hindi na rin uubra yung mga ginagawa nilang mga warrant of arrest na yung kay Las Cañas. Ang pwede na lang nilang magawa dyan, siraan si Las Cañas. Na itong testigo na ito ay maraming kaso sa Pilipinas, may mga warrants of arrest na naka-issue sa kanya. Yun. Ganun na lang gagawin nila dyan. Anyway, so abangan natin mga kabunyog, mga kababayan, ang pinagmamalaki nila Sara na alas. May alas daw, hindi natin alam kung ano yan. Baka bugok na naman yan. At susugo daw ang mga supporters ni Duterte sa ICC sa September 23. Ay susugo din yung mga anti-Duterte dun sa September 23 din eh. Magpapanagpo yan. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.